can be full of snares. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon, ilan sa mga bitag, mga patibong, mga kadayaan ng sanlibutan na nagiging dahilan para maraming tao ang mabulid, mapahamak, at mawalan ng kalayaan. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin, dangerous snares. Mga mapanganib na mga bitag. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ay Diyos na umuunawa, nakaunawa, and you communicate with us. You communicate to us through your Spirit. You communicate with us through your many ways, and one of that, O Lord, is your written word, the Bible. We thank you that we have the Bible in our hands, and we can be edified, we can be taught, corrected, strengthened, fed through your word. We ask you, Father, to lead us right now. Sa pag-aaral po namin ng iyong salita ay wala na kaming kaya para ito ay maunawaan, mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Liban na lang kayo mismo ang magpakilala. Liban na lang kayo mismo ang magbigay sa amin ng kakayahan na ito. So Lord, we open our hearts to you. We ask you, Father, Lord of the universe, creator of heaven and earth, open our hearts to your word. Fill us with your life-giving words and give us wisdom. Lead us unto greater godliness and lead us unto wisdom, so we may live lives worthy of your calling, and so that we may enjoy all the blessings you have prepared for us in this life. Be the speaker, O Father. We don't want to hear any human voice. We like to hear you, O God, our Creator, our Sustainer. Use your servant only as your mouthpiece, as your footstool. Tungtungan nawa na yung paang yung lingkod at maitaas namin kayo at lahat kami mapagpala nyo. We reject, rebuke, and drive away any presence of evil men and evil spirits. We frustrate in the name of our Lord all the work and malicious plans of the evil one. We seek your protection and wisdom, and we believe that you'll answer this prayer, Father. We ask you, in the name of Jesus our Lord, dangerous snares. At yan ay dapat na siyasatin natin ating buhay ngayon, mga kapatid. Kung, number one, nandun na ba tayo dito sa snare o sa patibong o bitag na ito? Papunta pa lang ba tayo? O kaya ay kaalis-alis lang ba natin at nagbabalak na naman yata tayong mahulog dito? We'll discuss several dangerous snares, and one of that is a foolish mouth. What is a snare? A deception, a trap. Yung sumuot ka ng sumuot, hindi mo alam, hindi ka na pala makakalabas doon. Makikita niyo po sa Manila Bay, maging sa Laguna de Bay, this is a Lake of Bai, which you can see from an airplane. May mga arrangement yung mga kulungan dyan, mga kawayan, na yung mga isda, papasok sa malaking opening, tapos paliit yun ang paliit, tapos pag nakarating sila sa dulo, hindi na sila makakaalis kasi po ang isda ay hindi nakaka-atras. Kaya yung mga trap ng isda, malalaking bunga, paliit ng paliit, tuloy lang sila ng tuloy. Trap na pala yung pinapasok nila. Familiar po tayo sa mga trap sa bahay, yung mga panghuli ng daga. Kaya nga ako binibidyo. Papasok sila doon, ang laman ng isip nila ay makuha nila yung konting keso o konting karne na nandun sa loob, pero yun pala sila ang magiging bayad, sasara yun pagpasok nila. Maraming iba't ibang uri ng mga ganitong patibong, ganitong uri ng mga snares. May panghuli ng ibon, may panghuli ng mga leon, mga tigre sa Africa, ginagamit din nila yan, may panghuli ng ahas. Isa lang ang device, laging may attraction doon sa loob. Sa ilang bansa po sa Pacific, na may maraming mga unggoy at gusto nilang manghuli ng mga unggoy na ito, ang isang paraan ng paghuli dyan ay yung malalaking nyog. Binubutas nila yung bahagi ng nyog na pwedeng butasin at ilalagyan nila ng kaprasong bato sa loob. Yung kasya lang pumasok yung bato, eksakto sa butas. Tapos yung nyog na yan nakatali o nakakabit sa isang hindi mo pwedeng makuha at madala ang buong nyog. Yung mga unggoy, because they're curious, sisilipin nila yung nyog. Makikita nila yung magandang bato sa loob. Halimbawa, batong puti o batang makintab. Gagawin nila, ipapasok nila ang kanilang kamay at kasyang-kasya lang dapat sa kamay ng mga unggoy na yan yung butas. Kukunin ngayon nila ang bato, pero pag may hawak ng bato ang kanilang kamay, hindi na kayang ilabas. At dahil hindi papayag ang unggoy na hindi niya madala ang bato, hindi niya yan papayagan, kukunin niya ng kukunin hanggang mahuhuli na siya, hindi niya yan bibitawan. Maraming mga tao ganun. Bagamat hindi naman mukha unggoy. Although sabi ni Iba, contestable yan. Pero pag may nahawakan na at nagustuhan, kahit mapahamak na, hindi bibitawan. And that is a trap.
So what are the traps? One of that is a foolish mouth. Nasasarapang magsalita, yun yung bato na ayaw bitawan, nag-e-enjoy na mangontra, daldal ng daldal, chismis ng chismis, criticize dito, criticize doon, napapapasok sa gulo, napapahamak. Proverbs 18:7, a fool's mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. Nahuhuli, nabibitag, napapahamak ang kaluluwa dahil sa katabilan, dahil sa bibig. Meron po tayong mga kilala, although hindi ko nasasabihin siyempre ang pangalan. Basta merong nagkagulo, umasa kayo, kasali siya. Katakataka pag hindi siya kasali. May nag-away dyan, pag hinalungkat niyo yun, kasali siya. Meron dong nagkagulo, kasali siya. Kasi ang katabilan niya, lagi siyang dinadala sa gulo. Hindi lang siyempre siya ang napapahamak, pati ang kanyang mga anak, asawa, mga mahal sa buhay, na masasangkot pag napasuot siya sa gulo. Kaya meron mga nadidemanda ng libel, nadidemanda ng mga kung ano-ano dahil sa bibig. Gusto po nating mabuhay ng mapayapa at tahimik, malaya, hindi nahuhuli ng kung sino-sino. Itikom ang bibig. Mas maraming gulo pag mas maraming pinagsasasabi ang tao. Do not be quick to criticize. Do not be quick to comment, to judge, and don't be quick to promise. Yung panunumpa, yung pagsasabing sige, gagawin ko, yan ang napakaraming taong napapahamak. Also, do not be quick to agree. Neither be too quick to disagree. When you are not sure, shut up. Think, pray, and don't say a thing. Napakaraming mga ganyang napahamak na yung sa katabilan. No? Yung nakita ng nag-iisa yung dumarating, nasaan ang misis mo? Anong gusto sabihin? Nag-away kami. Pag may mag-asawa at hindi nyo nakikita magkasama, huwag kayong tanong ng tanong. Liban na lang kapatid nyo mismo, bayaw, yung hindi kayo paglilihiman. Pero yung medyo casual lang yung acquaintance, huwag kayong naghahanap ng taong wala. Dahil baka masuot kayo sa gulo. Meron namang, ang tabang naman itong pagkain na to. Ang tabang, sino bang gumawa nito? Yung pala, sabi ng katapat mo, ako. Ay, siguro, masama isip kong kasi ako eh. Kaya natabangan ako. Actually, maalat nga eh. Yun, kung ano natuloy yung pagsasasabihin mo sa katabilan mo. Quiet is better. Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Hindi mo alam kung ang saan ka masusuot na gulo dahil sa pagsasalita. Another dangerous snare that godly people will always avoid is involvement with foolish people. Huwag makikisangkot sa mga taong puro na lamang kahangalan ang iniisip, sinasabi at gustong gawin. Proverbs 14:7, stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. In fact, you will find lies and you will find deception and you will also court trouble. Gano'ng karaming tao ang nasuot sa gulo dahil nakibarkada sa isang taong nakatawag na nating what? Foolish. Sabi sa Bible, foolish. So, suriin ninyo ang tao bang ito ay matalino o hindi, maayos ba o ano, magulo ba siya o payapa, then iwasan ng ganitong mga tao. Dahil gulo ang kanilang laging kasunod. Another dangerous snare is involvement with wicked people. Inasasangko tayo sa masasamang mga tao. Masasama ang ginagawa, gumagawa ng krimen, meron silang mga pandaraya, may mga racket, meron silang murderous intent, meron silang mga malicious activities. Don't get involved with them. Para kaya yung may konti kang nakitang cheese na daga ka na merong attraction, papasok ka, yun pala yung buong katawan mo mabibitag doon. Gaano karami mga mabubuting bata ang napasuot sa mali dahil napabarkada sa masama. Gaano karaming mabubuting mga mister ang napahamak dahil napabarkada sa mga masama. Kahit misis o misa napabarkada sa masama. Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So nakita natin yung tatlong mga verbs yan, tatlong mga bodily possessions. Paano daw nabe-bless? Unang-una, you don't walk in the counsel of the wicked. Hindi ka nakikilakad, nakikiayon sa payo ng masama. So lakad-lakad. You never stand in the way of sinners. Medyo mas permanent na yun, nakatayo ka na doon. You never stand in their way.
you get away from the way of the sinner. And neither do you sit. Mas lalo na yun, nakaupo ka na in the seat of mockers. Pag may mga tao na mahilig manglibak, makipag-away, humanap ng gulo, never sit with them. Dahil oras na may naghagi sa kanila ng granada, una kayong magkakalasog-lasog dyan. Huwag kayong sumasama doon sa nag-a-attract ng trouble. And you know that there are people who are attractive to trouble. There are people who are like magnets. They just attract trouble. So unless you're so spiritually powerful and so spiritually full that you can neutralize their negative attraction, then avoid them. Bakit ang daming mga Pinagpapala daw ang tao hindi nakikiayon, nakikilakad, nakikitayo, at lalong hindi nakikiupo sa mga masasama. Another dangerous snare, of course, is a scheming person. A man or a woman. makasalanan? Yung napakarami niyang mga ginagawa. Para siyang gagamba na meron siyang mga tinatahi at binubuong mga sapot. Malicious yun dahil nag-aantay siya may dumaan na mapadikit. It's really a trap, no? Although hindi naman natin gustong gawing immoral yung gagamba dahil yun ang hanap buhay niya. Pero ang point natin, may mga tao parang gagamba. Lagi silang may binubuong sapot at naghihintay ng mapapahamak, mapapadikit doon. Especially a scheming adulteress. Nakabalik tayo. Meron pa rin eh. Sabi sa Ecclesiastes 7:26, I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a trap, and whose hands are chains. The man who pleases God will escape her, but the sinner, she will ensnare. So isang trap daw yung babae na adulteress, na akala mo ganun-ganun lang, yung pala nai-involve ka na, ang mga kamay niya ay parang kadena, pag niyakap ka niya, di ka na makawala. Ang kanyang mga salita, parang honey, but what's wrong with honey? So sticky. Pag meron diyang dumikit na insekto, hindi na siya makakaalis. Hindi lang sa babae yan, siyempre sa lalaki din, because there are scheming adulterers. Napakabait, napakamaalalahanin, matulungin. Pag napaluha ka, inaabutan ka ng panyo. Pagka medyo nalulungkot ka, pinapatawa ka niya ng konti hanggang nahulog na yung loob mo, mamaya meron na kayong affair. So iniingatan daw yung ganito mga swabing lalaki, swabing babae na napakadaling ibigin. In other words, kaibig-ibig, kaakit-akit. At kung kayo may asawa na, wala na kayong dapat pang kinakaakit-akitan at iniibig-ibig. Kaya pag may kaibig-ibig at kaakit-akit, iwas. Yan ang ginagawa ng tao kung ayaw niyang mapahamak. Pero pag nararamdaman mo medyo nahuhulog-hulog na yung loob mo, namimiss mo siya ng konti, mas lalong dapat mong iwasan. At ang pinag-uusapan dito po yung mga kaakit-akit na tao kasi hindi ka naman pwedeng madaya nang di kaakit-akit. Siyempre, hindi naman nakaka-tempt yung wala namang kakwenta-kwenta yung dating niya. So mga lalo may mga asawa, pag-iingatan nyo, kung nag-opisina kayo, may mga ka-office mate kayo na masarap kasama, nakakalibang, napapatawa kayo ng konti, layuan nyo. Dahil mamaya-maya, niyayakap-yakap nyo na yan. Sabi ng isang poem, Vice is a woman of so frightful mien, as to be hated needs but to be seen. But sin too oft, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace. Ganyan na daw lahat ng bisyo. Sa simula, you endure, then you pity, then you embrace. Tulad ng paninigarilyo, tulad ng kahit anong bisyo. Sa simula ayaw mo, uubo-ubo ka pa, nahihirapan ka. Pero mamaya gusto mo na ng konti, natitiis-tiis mo na, mamaya hinahanap-hanap mo na. At wala na yatang mas malalang bisyo kesa sa yung tao ang maging bisyo mo. Yung nahulog ang loob mo, nagustuhan mo isang tao, na wala ka ng business falling in love and liking people that way. Mag-ingat. At scheme yan eh. Meron talagang mga ginagawang ka ng paraan. Alam na alam mo yung mga scheming women. Kung saan ka dadaan, doon nakakalat ang mga kulot-kulot niya. Yes! Parang may radar tong babae ko. Lahat ng dadaanan ko, doon nakakalat dito. Para isang kamatsiling nakatinda. Yung mapaputok doon, ayun siya. Scheme. Nagre-research. Inaalam. Aalamin ang mga gusto mong ulam, ang gusto mong ganito. Ipapadala sa iyo. Hanggang mamaya, mahulog na ang iyong loob. Kaya po yung mga babaeng namang problema sa asawa nila, huwag kayo nagpo-confide sa inyong mga kaibigang lalaki. Kasi mo na i-comfort kayo niyan. O napaluha ka, inabutan ka ng tissue.
Mamaya yung panyunan niyang may burda ng pangalan niyang nakaabot. Mamaya ganyan lang mag-abot ang lapit kasi kalong ka na pala niya. So, dahil nakakahinga ka ng sama ng loob, ganun din yung lalaki na may problema sa asawang babae tapos nagkukontento kay kumare. Si kumare una na aawa-awa lang yan. Kawawa naman si kumpare. Yung awa-awa ngayon ay binibigyan na ng kung ano-anong maliliit na bagay. Hanggang mamaya, sila na. Tatandaan nyo, ulitin ko lang, lalo may asawa na kayo. Pag gusto nyo masyado yung isa, opposite sex, nahuhulog ang loob nyo, lumayo na kayo agad. Don't tempt yourself. Sabi, kahoy mang babad sa tubig. No? Pag daw laging nadadarang, nagiinit din. Kaya, nagsisiklab din yan kahit matagal na babad sa tubig. Ingatan. And a skilling person is always a beautiful, attractive person. Another dangerous snare is careless trust. Sobrang mabilis na pagtitiwala. Trusting just anybody, trusting too soon, trusting too many people, trusting too much, and trusting with too much. Si David, anong sabi po niya sa Psalm 41 verse 9? Even my close friend, whom I trusted, he who shared my bread, has lifted up his heel against me. Remember, brothers and sisters, only those that you trust can betray you. Because those that you do not trust have no chance. Lahat ng nadaya yung nagtiwala. Kasi hindi ka pwedeng dayain ang di mo muna pinagtiwalaan. Kaya lahat ng pinagtitiwalaan nyo, dyan lang pwedeng manggaling ang mandaraya sa inyo. Hindi ko masinabi maging cynical na tayo at huwag na magtiwala. But remember, ang pinagtitiwalaan nyo, yan dapat din ang number one yung suspect na magbe-betray sa inyo. Because you can never be betrayed by people you never trust. So sabi mo, pinagtiwalaan ko pa naman siya. Natural! Paano kanya madadaya kung di ka nagtiwala? Today's friend may be tomorrow's enemy. Kaya yung mga sobrang nakikiklose sa mga friend, best friend ko, mamaya nagkaaway. Magtira kayo sa sarili ninyo. Ibigay nyo lang ang lubos sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong magulang, maaaring sa inyong kapatid. And yet, even that is not always a sure thing. Ha? Yung naghihingalo yung magulang nyo, nalate lang kayo ng 3 minutes, sa papirma na pala niya. So, huwag kayong tiwala ng tiwala. Inire-reserva rin yan. Kung ikaw laging mapagtiwala, ikaw lagi ang crispy, Basilio. Kinukwintas-kwintas mo yung buhok mo na ganyan dahil no 1, 2, 3 ka. Huwag agad-agad naniniwala. Nakakapagtaka naman mga kapatid, lagi yun mga nawa 1, 2, 3, next month sila uli. Next year sila na naman, para hindi sila marunong madala. Nasa personality nila na para silang magnet, naghahanap sila ng mandaraya sa kanila. Because they advertise that with their words, with their action, with what they do. People immediately see, madaling dayain ito. So, mag-ingat. Yung mga sobrang mga maaawain na walang research. Bago kayo maawa sa tao, bago nyo tulungan, mag-research kayo. Huwag kayo agad-agad nang nadadala ng mga iyak-iyak at mga kung ano-anong drama sa buhay. Kasi yan ang mga props ng mapandaya. Sabi nga nila, huwag kayo masyadong maluloy-un. Kailangan wise. No, be wise as serpents, be innocent as doves. That's important. Don't trust carelessly. And I always say this, and I like to repeat this, especially for the sake of those who have not heard it. One of the most dangerous snares in life is guarantorship. Never be a guarantor. Gano'ng karami ng guarantor ang napahamak dahil tumakbo yung may utang, ikaw ang hinabol kasi ikaw ang guarantor. Never be a guarantor. Proverbs 6, 1-5. Huwag na kayo makipagtalo sa akin. Sabi ito na Bible, so ito lang. Basahin nyo. Ha? Wala na magtatanong ko paano po yung kawawa naman ng kumari ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta Proverbs 6, 1-5. Itong sabi, my son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, at yan, ibig sabihin niya, nag-guarantee kayo yun. To strike hand in pledge, ibig sabihin, uutang siya, sinabi niyo, pag hindi siya nakapagbayad, ako magbabayad. Nag-guarantor kayo. If you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth,
Then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself. Press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Sabi, kung narinig mo ito at tapos na, nakapag-garanti ka na, huwag ka magpahinga. Puntahan mo yung binigyan mo ng garanti, bawiin mo ang garanti mo. Sabi ko, huwag mo hayaang makatulog ka, magpahinga ka dahil habang humahat na ng oras, hindi mo alam, ikaw na pala ang mapapahamak. At yung mga gazelle, yung para mga usa, pag nahuli ng fowler, pag hinuhuli ng leon, talagang ginagawa ang lahat para makapiglas. Yan ang gawin mo kung sakaling ikaw ay nag-guarantee. Paano ka makakatulog na mahimbing na garantor ka ay hindi mo alam kung biglang hindi makakabayad yung umutang o sadyaing hindi magbayad, ikaw ang magbabayad. At napakarami na sasabihin ng iba, pastor, masisira po ang pagkakaibigan namin pag hindi ako nag-guarantee. Masisira din naman yan pag tumakbo na siya at nagbabayad ka na eh. So sirain mo na agad. Ngayon, kung sisirain niya ang pakikipagkaibigan siya dahil ayaw mo lang mag-guarantee, that person is not worth your friendship. Ang sinasabi ko sa inyo, pag hindi kayo nag-guarantee at nagkasira kayo, magkakasira din kayo later. Kayo pa yung nagbayad. Magkasira na kayo na wala kayong binayaran. Isa na lang nawala kaibigan, hindi na yung pera nyo. At kung ayaw nyo pa rin, basta, ayan, Proverbs 6:1-5, diyan kayo makipagtalo. Gusto nyo ng sakit ng ulo, mag-guarantee kayo. Another dangerous snare is giving pearls to swine, giving to dogs what is holy. Isang talinghaga. Sa Matthew 7:6, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. It will help us appreciate what the Lord is saying to first review the attitude of Israelites to animals. If there are two animals that they dislike the most, is the pigs and dogs. Ayan, ang daming badyang.